Let us open our Bible on Psalms 102, verse 27. Praise the Lord. But thou art the same, and thy years shall have no end. He is the same. Siya ay the same. What do you mean of the same? Walang pagbabago. Walang natatawag nating changes. He is the same. Thou art the same. And the years shall have no end. Yung kanyang mga tuig, mga taon ay walang katapusan. So He is eternal, He is forever. He is the same in the sense na hindi siya nagbabago sa kanyang mga statements. No? Hindi siya nagbabago. Kung ano yung sinalita niya, yun na. Kung ano yung sinabi niya, yun na. Pag sinabi niya, blessing to the obedient, walang maka-curse sa iyo. Pag sinabi niya, curse to those who are disobedient, wala ding makaka-bless sa iyo. Pag sinabi niya na makapasok ka sa kaharian ng Diyos, if you do my will, ay wala makapa-imperno sa iyo. Pag sinabi niya maimperno kayo, pag kayo ay gumawa ng kasalanan, yun na, maimperno ka. Pag hindi ka nagbago sa buhay mo. So, ito po ay dapat nating unawain ng husto para marunong tayo paano tayo humarap sa Diyos habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito. Para kung sakali manghaharap tayo for the second time, wala na tayong kasalanan. Wala na tayong kasalanan. Kasi tumitik tayo kay Jesus. Doon tayo sa Kanya nakapokus, doon tayo sa Kanya naniwala, doon tayo sa Kanya nakinig sa Kanyang mga advices, counsels, doon tayo sumunod sa halimbawa na pinakita niya sa atin, doon tayo naniwala sa Kanya, hindi tayo malilihis ng landas. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, ako ang ilaw sa sanglibutang ito, sino man ang susunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi may ilaw sa aking buhay. Susunod, pag sinabing susunod, follow. Pag sinabing follow, talagang ginaya mo siya. Sinunod mo siya. So, ang katangian ng ating Panginoong Diyos, hindi siya nagbabago. Basahin po natin ang Malakay, chapter 3, verse 6. Praise the Lord. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Praise the Lord. Yan. Meron ditong ihimplo na matawag nating tribe or isang bansa or people. Jacob, which is Israel, na nakakonect ito kay Abraham. Dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham, hindi na ito mababago. Hindi na ito mababago. Kahit nag-disobey yung mga children of Israel, babalikan at babalikan sila ng Diyos for His or for their father's sake, it's Abraham. Sinabi dito, for I am the Lord, I change not. Hindi ako nagbabago. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Hindi sila lubusang iwanan ng Diyos. Hindi sila lubusang talikdan ng Diyos. Hindi i-withdraw ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham sa kanilang mga magulang. Ganun. Masarap maniwala sa Diyos, masarap manalig sa Diyos. Anong binitawan niya na salita? Tandaan niya yan at hindi niya yan kayang talikdan. Pag sinabi niya, life eternal for those who obey my will, ay hindi niya yan kayang i-fail. At the same time, ganun din. Yung sinabi niya na pag hindi kayo nagsisi tumalikod sa kasalanan ninyo, bakit gusto nyong magpakamatay? Mamatay ka talaga. Yan ang choice mo eh. It is your choice.
You choose to die. How? By not humbling, repenting, by not turning away from your sins and follow His will. Hindi mo yan ang pinili. Pinili mo yung sinabi ng Diyos. Disobedience, stiff-neck, impenitent heart. Ayun. Pag pinili mo yan, pag anong sinabi niya, hindi na yan mababago. At yan ang ikinamatay mo, hindi na yan mababago. Kaya, yung mensahe kahapon, na maraming mga Christians who proclaim to be servants of God, na-shock sila, na-surprise sila sa judgment ng Diyos sa kanila. I do not know you. You workers of iniquity. Because you do not consider me, that I said, pag hinalo ninyo ang kasalanan sa katuwiran, that is a provocation against God. And who are you to provoke God to anger? Is there anyone that could stand when once God will get angry? Nobody. O bakit pinag-alit mo ang Diyos na mag-alab yung kanyang galit sa iyo? By mixing the evil and the good. Sinabi na yan sa salita ng Diyos, hate evil, love the good. The kingdom of God is like a fisherman. After they have drawn, matapos nilang nilagay yung kanilang net, pumunta sila doon sa baybay. Binira nila yung net. Andoon na yung isda sa loob. Hindi lang isda ang nahuhuli nila, pati ang mga basura sa dagat. So anong gagawin nila? Ang isda, ilagay doon sa batya para pakinabangan, kainin o ibenta. Yung basura, itapon sa labas. So, ganun ang ating Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng ihalo yung basura at saka yung isda sa batya. So, habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, you must be choosy. Anong choosy? You should know what to choose. Choose good. And the evil, hate it. Don't mix it with good. That is not what is the kingdom of God is about. The kingdom of God is to throw the evil, the basura, and to take care of the good. The kingdom of God is to hate evil and to love that which is good. So, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya nagbabago. He is the same. Ano pang tinaguri ang Jesus is the same o God is the same? Basahin natin ang John 8:58. Praise the Lord. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Dito sila na-confuse. Dito sila na-confuse ng husto. At dito sila pumulot ng bato para ibato kay Jesus Christ. Dito sila na-provoke para itulak si Jesus sa bangin para patayin nila. Galit na galit sila. Pagsabi ni Jesus, before Abraham was I am. Nag-calculate kaagad sila sa isip nila. Tanungan kaagad sila sa kanilang mga katabi. Ilang taon na ba yan? Wala pang 50 anyos yan. Kilala natin yung mga parents niyan, si Maria at saka si Jose. Matagal na natin yung kapitbahay dito. Alam natin yung when he was born. Wala pang 50 yan. Bakit nagsabi yan na nauna siya kay Abraham? Wala pa daw si Abraham, nandyan na siya. Ay, naggalit yung mga tao. Galit na galit. Hindi nila alam. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pag sinabing yesterday, the past, siya yun. Present,
siya pa rin. Future, siya pa rin. Eh, hindi na tao yun. Diyos na yun. That is God already. Eh, ayaw man nilang mag-accept that Jesus is God. Nagsabi na nga si Jesus, I and my Father are one. Sabi nga ni Philip, Lord, show us the Father. Sabi naman ni Lord Jesus, Philip, you have been so long with me, and you don't know who is the Father? Sino nakakita sa akin, nakakita sa Ama. I and my Father are one. So, if He is the Father, sino nauna, ang Creator, which is called Father, o si Abraham? Of course, yung Diyos na tinatawag na Father, Creator of all. Siya yung una kaysa kay Abraham. And that is how Jesus Christ proclaimed, before Abraham was I am. Praise the Lord. So He is referring to God, the Creator. Eh sinulat nga ni John the Baptist sa John chapter 1, ang liwanag dyan. He visited the world, but the world knew Him not. He made the world. He created everything. Walang nalalang kung wala siya. So He is the Creator. When He came to His own, and His own received Him not. Pumunta siya dito sa nilalang niya. Hindi siya tinanggap. Ay sino pala yung naglalang? Di ba ang Ama? Di ba ang Diyos? Kaya, pag sinabi ng Diyos, He is the same yesterday, today, and forever. At sinabi ni Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. Isa lang yan. Pareho lang yan. Siya pa rin yan. Nirecite ko na yung Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, He has three personalities. Yesterday, referring to the Father, the Creator. Today, while He was speaking, present, nagsasalita siya. Nandiyan siya sa flesh, as Son of God. Future, after si Jesus umalis dito sa mundo, anong sabi niya? I send you the Comforter. I send you the Holy Spirit. I send you the Holy Ghost. He will be with you. He will guide with you. I will not leave you. Siya rin nagsabi, hindi ko kayo iwanan. How? He will be with him, not in a form of flesh. Tapos na yung mission niya . So, sasamahan niya ang mga anak niya dito sa mundo by the Holy Spirit. Siya pa rin yun. Praise the Lord. Siya yung Ama, siya yung anak, siya yung Holy Spirit. So, God has three personalities, but He is only one, like me. Meron akong three personalities. I am a father. I have my wife. I got children. So I am being called father because meron akong mga anak. They call me father. But my name is Chito Mojares. I am a son because I got my parents. I call them father and mother because I am their son. So I am a father. At the same time, I am a son. Dalawa na. Pero isa lang ako. I have a spirit. Imposible naman wala akong espiritu. Patay ako. The body without the spirit is dead. So therefore, I have three personalities, but I am only one. You cannot defy such statement. That is accurate and true. The same with God. He is the same yesterday, referring to the Father. He is the same today, while He was speaking, nandiyan pa sa flesh, the Son of God, and He is the same, the future, tomorrow. He referring to the Holy Ghost. Until now, the Holy Ghost, the Holy Spirit is with us. We are the temple of God, and the Spirit of God
Whose Spirit? The Spirit of God. Praise the Lord. Basahin natin ang Revelation 1:8. Praise the Lord. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Ayan. I am Alpha and Omega. Ito yung alphabet noon na the first is Alpha and the last is Omega. Hindi pa na-create yung Z. Wala pa yan noon. Pero ngayon, ang alphabet ngayon, A to Z. Pero noon, Alpha. Ang last is Omega. Beginning and the ending. What is the beginning of the alphabet noon? Alpha. What is the ending? Omega. Ngayon, pwede na siyang sabihin, He is the Alpha and the Zebra. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung alphabet ang basihan natin. Ngayon, ininterpret niya, the beginning and the ending. Ay, hindi yan siya Diyos kasi the Bible says God has no beginning and has no ending. He is not the one. He is not the God. Because the Bible says God has no beginning and has no ending. He is not referring to His existence. He is referring the Scripture. Sa Bible yan. Basahin mo yung first chapter, first verse. In the beginning, God. Siya yun. Siya yung beginning na yun. Basahin mo yung last book of the Bible, Revelation, last chapter and last verse. Amen. Tapos Jesus Christ nakalagay doon. He is referring about it. And I am alive for, sana yun? Saith the Lord, which is, the present, which was, the past tense, which is to come, the future. Tapos sabi nila, si Jesus, mighty God lang yan, junior. Yung Almighty God, yun yung senior. Kasi anak lang siya eh. Dapat junior lang yan, mighty. Pero sinabi dito, the Almighty. It refers to the God, the Creator of all. Siya yan. But He has three personalities. But isa lang yan siya. Amen? Praise the Lord. Basahin natin ang Revelation 1:17 hanggang 18. Praise the Lord. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Di ba? Napatira pa ako sa kanya parang isang patay. At pinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at nagsalita sa akin, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako, siya yung nabuhay at namatay. Nabuhay, pinanganak. Namatay, namatay. And behold, I am alive forevermore because He was resurrected and never die again. Hindi na namatay. Amen. And have the keys of hell and of death. Yan, si Jesus Christ, yan, the Almighty, the first and the last, the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which was, which is, and which is
to come. Siya yan. Siya pa rin yan. So, kaya sa buhay natin, we must have enough knowledge. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. By the Holy Scripture you will know who am I, because it testifies about me. You will know that I am the beginning, the Creator. Tingnan mo yung pag-create ng Diyos. Nandiyan na yung Spirit. And the Spirit of God moved. Di ba? Existing na yan. Praise the Lord. So, hindi na yan dapat natin ilito pa natin yung sarili. Every word of Jesus, believe, even though sometimes it contradicts to our understanding. Kaya nga sabi diyan, all the depths of the riches, both of the wisdom and of the knowledge of God, how unsearchable are His ways and judgments, past finding out. Hindi mo kayang liripin. Just believe what He said. At dyan sa Diyos, dito natin makikita na basahin pa natin sa Psalms 90, verse 4. Praise the Lord. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Oh, yan. Ang 1,000 mga taon sa harapan niya, para lang kahapon. Pag ito ay lumipas, para lang itong watch in the night. One day lang. One day lang. Ay ilang araw na ang mundo sa harapan ng Diyos. Since Adam to Jesus Christ, 4,000 years. Since Jesus, He was born until now, 2025 sa kalendaryo natin. So 6,025, more or less. So in the eyes of God, that is just only 6 days. And remember, in the 7th day, He rested. Baka dyan na tayo mamahinga sa kanyang kaharian. We can never know. Praise the Lord. Palapit na ng palapit, kung baga pa. So, ganun. Ang equivalent sa Diyos, ang 1,000 years. Tapos, ang mga scientists, kung mag-discover ng mga fossils, oh, this is million years. Makakita lang sila ng mga giants na mga skeleton. Oh, this has been million years ago. Confusion masyado yung ginagawa nila. It doesn't fit, no, dito sa Holy Scripture. Giants, that is already mentioned in the Bible. They are true. They really exist before. Praise the Lord. Nandyan man yan. Hanap ka dyan, si Goliath. Pamilya man yan sa giant. Punta ka doon sa tinawag nila na Land of Promise. Di ba? Sinabi na yan doon na their statures, yung mga stature nila, giant. We are like grasshopper before them. Exist na yan sila sapagkat nagkaroon ng merging ang mga fallen angels sa human being and they produce giants. Tapos magtaka ka pa na, bakit may mga eskelito na giants? Eh siyempre kung naniwala ka sa Bible, that is proof. Ito kaya binaha ng Diyos ang tibuok kalibutan and wala ng isla na hindi nalunod. Punta ka ng bundok, may mga sisi. Punta ka ng bundok, may mga taklobo. Ibig sabihin yan, covered yan ng tubig noon. Proof yan. Ngayon karon pa mo mga scientists mo, tingala pa mo. Una lagi nakita nga skeleton sa dagat nga perting dako ang creature, skeleton na lang, dugay na gani. Nya ilahang isulti, million years na ni. Kasi million years.
See, to make some confusion, no, wala pa yan. Hindi pa yan million years. Ang Bible lang mas accurate na nagsasabi ng totoo. Praise the Lord. Oh, ito yung totoo, ito yung legit, ito yung accurate lahat. Basahin mo yung Bible, di ba? Ang daming creature ginawa ang Diyos dyan sa dagat. Great creatures, whales, labyatan, labyatan, malalaking creatures yan. Sa Bible yan. So, tayong lahat mga anak ng Diyos, let us continue to abide in His itong pagka-consistent ng Diyos sa kanyang katotohanan. Basahin natin ano pa ang ating matutunan sa Diyos. Job 36:26. Praise the Lord. Behold, God is great, and we know Him not, neither can the number of His years be searched out. Ayan. God is great. We know Him not. Neither can the number of His years be searched out. Minsan nag-question yung mga scholars ba? Sabi niya, saan kaya galing yung inasawa ni Cain? Na kung basahin natin ang Bible, ang anak ni Adam at ni Eve, Cain and Abel. Pagkatapos, pinalitan si Abel ni Seth when may edad na si 800 years old na ba siya? Di mo ba alam? Ang dami pang nangyari sa mundo na hindi na nasulat. Hindi na nasulat. Ikaw, mabuhay ka ng 900 years, sobra. Anong gawin mo? May asawa ka. O ikaw, ilang taong ka na ngayon? Tayo, ilang taon na tayo? Nagkaanak nga tayo? Yan pa, ang tagal-tagal mo buhay sa libutan ito, hindi ka mag-multiply. Hindi pa pinagbawal ng Diyos ang mag-asawang magkapatid. Hindi pa nagkaroon ng batas yan. Kasi kinonsider ng Diyos, nandyan pa sa multiplication ang tao. So yung naasawa ni Cain, anak yun ni Adam at ni Eva, hindi lang nasulat dito. Kaya nga, behold, God is great, we know Him not, neither can the number of His years be searched out. Hindi na lahat nasulat dyan. Di ba nung si Cain ay napalayas dahil naging fugitive siya, then pumunta siya sa isang lugar, doon siya nakapagpangasawa, at gumawa siya doon ng colony, isang balangay. Marami na ang tao. Imagine 900 ka mabuhay. Mabuhay ka lang ng 100 years, ang dami mo nang magawang anak. Mag-multiply ka na. 200 pa kaya? Ay, dami na yan. 300 pa kaya? Sige, sabihin natin ha. Si Lolo at si Lola, na parents ng ating magulang, meron niyang mga magulang. Great-great-great-grandparents natin. Kung magawa tayo ng family tree at mag-assemble tayo, di ba? Clan. Ang dami na natin. In the span of how many years? Let's say, 150 years lang. Pero ang dami ng sanga-sanga. How about 800, 900 years kang nabuhay sa mundo? Hindi ka magrami niya? Hindi pa lang pinagbawal noon magkapatid, mag-asawa. Hanggang nakarating nga yan kay Abraham. Si Abraham, sino bala si Sarah? Di ba kapatid niya? Sa iba lang, sa isang, lang, half-sister niya yan. Hindi pa pinagbawal noon, wala pa si Moses. Kaya, ganun. Hindi natin malirip yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Pero sa harapan ng Diyos, one day lang ang 1,000 years. So hindi natin ma-search lahat. Nire-reveal lang ng Diyos yung mga important characters lang. Pero ang dami pang, ang buhay ni Lord Jesus Christ, after He was found teaching in the temple at the age of 12. Di ba, nawala yung story niya? Until 30 years old? Saan yun? Hindi na sinulat. You cannot search them pag hindi yan nireveal ng Diyos.
Praise the Lord. Dami pa. Kaya nga sabi dyan kung isusulat lang ng tao ang mga ginawa ng Diyos, the earth, hindi kayang i-content ang mga books. Puno ito. Ito pa kayang Bible, masyadong compress yan. Pero nandyan na. Dami nang na-reveal ng Diyos. So, kaya, salamat tayo sa Diyos na lagi niya tayong binibigyan ng understanding. Basta alam natin, hindi siya nagbabago. Pag ano yung sinabi niya, yan na. Basa pa, Hebrews 1:12. Praise the Lord. And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. Yes. Saan mang taon tayo na belong? We do not belong to the years of Edom because that was already long ago. We do not belong to in the years of Noah. Tagal na yan. Hindi tayo belong sa years ni Abraham. Hindi tayo belong sa years nila David. At yung mga judges, yung mga kings, yung mga prophets. We belong to this year, to this generation, millennial year. He is still the same. Praise the Lord. Hindi siya nagbabago. Mababago man ang lahat, but thou art the same, and thy years shall not fail. There is no such any year that God will fail. Walang taon na, itong taon na ito, ano ba mag-fail ang Diyos. Hindi na niya tuparin yung mga sinabi niya. Mag-fail ang Diyos. Pagtawag mo sa Kanya, kahit banal ka, righteous ka, hindi mo na ma-avail. Hindi. Same pa rin siya. Walang years na mag-fail siya. Ganun. Ka-accurate ang Diyos natin. Huwag tayong matakot. Mag-claim lahat ng mga promises niya. It doesn't matter what year we belong. He is the same. It will never fail. At ang Diyos, He is everlasting. Basahin natin. Last verse. Psalms 90, verse 2. Praise the Lord. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. See? From everlasting to everlasting, you are God. Diyos na siya. Nag-exist na siya. He is beyond creation of the world. He is beyond the end of the world. He is from everlasting and to everlasting. Yung sinabi niya, He is the beginning and the ending. He is referring to the Holy Scripture na itong lahat mapupulfill lahat ito. Siya ang author lahat niyan. Kaya dito tayo. Magbasa ng husto, maniwala, mag-obey tayo sa Kanya. Kasi siya yan. Kaya kailangan ng Diyos sa buhay natin. Ilagay natin sa isip, He will never change. At walang taon at mag-fail ang Diyos. Kaya kapit tayo kay Jesus. Abide tayo kay Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya sabi ko kay Cyril kahapon, Real, kahapon naman ka ampo sa ako ang mag-take ka og entrance test sa USP. Wa man gani ka nagsulti sa ako nakapasa ka. Karon nakita ta git pangutana ta ka. Third year naman dai ka. Kadali pas panahon. Di ba? Napakabilis ng panahon. Baka mamaya hindi ko lang malaman mag-post na diyan si Sister Rose Butwasan tsaka si Brad Silio Butwasan. Nag-abay na dito sa pagmarcha. Mag-graduate na dahil si Cyril sa electrical engineering. Dali ra kayo ang panahon. Minsan magkita kami ni Lenny. Len, kayong doon ka Len, na si Joanna o si Hana nagtapad na gibutang ninyo sa lampin. Mura na sila o kanang batchmate yun na sila. Kay barkada man ni si Lenny o si my wife, Pastora Joy.
Sabay mo na sila halos og tubo sa holy place. Sabay po sila halos nagminyo. Sabay po nanganak. Nya, kisay magdahom, katong nagtupa digto og magkita karon na po yung mga batang ibutang igtos lampin. Na-change na among status. Sa una, singles pa mi. Karon parents na. Father and mother. Na-change na among status. Di naman siguro na ibutang Brad Sam, no, sa atong license nga lolo na ka. Wala, no? Wala. Married lang day og single. Karon lulog-lula nami. Sa una, murag allergy kay ko tawag ng lolo, murag di pa na ako madawat ba. Nauna man yung kapatid ko nagminyo diyan sa Matina, si Ate Christy. Maaga masyado nanganak na. So maagang nanganak, maagang nagkaanak ang mga anak. So maaga siyang nagkaapo. So yung apo niya, dahil magkapatid kami, apo ko rin. There was a time dumaan ako sa bahay nila. Sinabihan yung apo ng aking kapatid, "Oy, si Lolo Chito nandyan." Mura magkanang kalitan ko. Lolo na day ko. Nga at that time, si Joanna, mura eskwela pa. O high school or college. Pero lolo na ko. Di ba ang bilis ng panahon? Praise the Lord. So anong logic dito na dapat natin consider? Kapit tayo kay Jesus. Walang taon na mag-fail ang Diyos. Kaya, success ang lahat. Siguro hindi kayang isipin ni Pastora Rose, Sister Rose Butwasan na kaya man din ako na eskwela niya akong mga anak sa kuliyo, makatapos man din sila tan. Maana jud ka, di lang ka kasulti. Pero maminaw ka sa uban, maestra, pulis ang bana. Ni paundang biyang uban ng mga anak. Kay di kayas budget sa pag-agtog kulihiyo. Pero si Pastor Dudong Buagas, si Sister Helen, yano lang nila ilang mga anak, nakahuman ra ba? Walang damha. Nga naman tayo Diyos. Praise the Lord. Naman tayo Diyos. Naman ay hinungdan. We have God. Meron tayong Diyos na marunong tumanaw sa ating panimulain hanggang present time. Paano tayo hindi nag-separate sa Kanya? Paano tayo? Alam mo naman ang Diyos, marunong yan mag-remember. Kaya nga sabi ng mensahe kahapon, remember me. Alaala ka ng Diyos. Na-remember nga siya na ilang saglit lang na nagpakumaba, nagsisi. Na-remember pa siya. Tayo pa. Since naglingkod tayo kay Jesus, hindi tayo humiwalay sa Kanya by His grace. Hindi niya tayo alalahanin. Diba? Sinabi diyan, our God is not unrighteous to forget our labor and our love which we showed toward our brethren and toward our God. So, pasalamat tayo sa Diyos. Walang taon na magpe-fail ang pangako ng Diyos. So, ang pinaka-logic dito, abide in Him. You have so much fulfillment of His good promises. Kaya kailan ba yung mensahe? That was Friday. Mag-obey ka lang. It doesn't matter. Kahit sa harapan ng mga tao, isa kang reprobate. Never mind. Never mind. Kahit ang tingin ng tao sa iyo, masama ka, kung ano pang i-charge sa iyo, never mind. Time will come, they will realize. At sino magpaparealize? Hindi ikaw. Ang Diyos. Nasa Bible yan eh. They will see it. Praise the Lord. And they will understand. And they will learn to fear the Lord. See, makikita nila yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa buhay mo. At sila mismo na dati hindi nakakasakay sa buhay mo. Akala nila corrupt ka. Akala nila magnanakaw ka. Ang Diyos, tininan niya yung panimulain mo. Kung paano ka sa Kanya, nag-serve sa Kanya. Nakita ng Diyos yung contentment mo na nasa kahirapan ka. Nakita ng Diyos yung kasayahan mo kahit
napakahirap ng buhay mo. Ngayon, kung ang Diyos magpakita sa iyo ngayon ng consolation, walang maka-question yan. O kaya, tayo mga anak ng Diyos, dito tayo kay Jesus, mag-abide. Kasi hindi siya magpe-fail. Amen? Praise the Lord. At yung mga tao, hayaan natin matuto sila pagdating ng panahon para matuto rin silang matakot sa Diyos at maglingkod sa Diyos para meron din sila sa kanila. Kaya, may nagbawal ng Diyos dito yung gossip. Alam mo yung gossip? Sayang lang yung panahon mo dyan. Sayang lang yung time mo dyan. Nakialam ka sa buhay ng tao. Kasi kasuhin mo yung buhay mo sa Panginoon para may tatanggap ka rin mula sa Diyos. Kasi His years shall not fail. Para yung mga taon mo, may accomplishment yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Dahil inatupag mo yung buhay mo, sarili mo sa Diyos, para makatulong ka rin sa iba. Paano mo sila maturuan? By example. So yun ang napaka-profitable na moments na pwede nating gagawin sa buhay. Gossip, kung modern marites, ano yan? Wasting, ano yan? Tsaka, ano yan? Ungodly yan. Huwag nating i-entertain yan, huwag nating ihakbang yung buhay natin dyan, yung gossip na yan, yung mga chismis na yan. Dito tayo sa years, punuin natin yung mga tao natin na hindi nagpipail ang Diyos sa atin habang sumusunod tayo sa Kanya. Hindi mo lang mamalayan. Minsan may magtanong sa akin, Pastor, pwede ba makita yung picture ng mga anak mo? O ito yung mga anak ko. Hindi ko lang alam, nagsilakihan na yan sila. May kanya-kanya na yan silang mga pamumuhay. I can tell them, ito yung nag-asawa na, ito, nag-asawa rin ng ganito, ito, nandoon sa ganito, o ito, nag-aaral pa, isa na nag-aaral. Sino ang gumawa ng ating kapalaran? Di ba ang Diyos? Dahil we never departed from Him. And that is the best way to teach others. Turuan natin ang buong mundo na ang Diyos, the same yesterday, today, and forever. So masarap manalig sa Diyos dahil walang taon na magpi-fail ang Diyos. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.